Masaya si Bato mga kababayan, ito yung sinasabi ko ho sa inyo, eh. Masaya si Bato de la Rosa dahil tatakbo ang tatlong Duterte. Eh, kung sakali man tumakbo yan na tatlo, kung sakali sila ay manalo, tiyak ako eto malabo na manalo. Malabo na makakuha o mapasok sa Magic 12 ho itong si Bato de la Rosa. Ano sabi niya dito? Kung totoo yan, hindi kami magkakaroon ng lonely campaign ni Senator Bungo. Paano? Walang gustong tumanggap. Ano? Iniisip kasi namin, kaming dalawa lang eh. Kahit sandamakmak pa yung sumama sa inyo, kung nakatatak sa taong bayan yung mga pinagagawa ninyo, kung nung kayo ay nakaupo dyan sa Senado, wala din ho. Ano? Lalo na kay Bato de la Rosa, ang talagang tumatatak ho sa isipan ng sambayan ng Pilipino, mga bossing, ano? Yung hearing niyang walang katorya-torya at yung hearing niyang walang kakwenta-kwenta. Saglit lang. Saglit lang. Di ba aksaya sa pera ng taong bayan? Aksaya sa pera ng taong bayan, mga bossing. Yun yung nakatatak ho sa isipan ng taong bayan ngayon. Kaya aabot yun ng 2025. Iboboto ko ba to si Bato? Ang gagawin lang nito, pagtanggol si Duterte. Parang si Philip Salvador. Ano? Hindi yata dapat ito. Tapos naisipan nyo, wala na akong maisip na iboboto. Nakita nyo. Kunyari, 8 na yung nakita ninyong iboboto nyo. No? Nakita nyo, wala na akong maisip na iboboto. Ang nandito na lang, makakakamping. Senator Risa Ontiveros. Si Trillanes, si De Lima. Tayo po, isipin natin, bakit ko kaya iboboto itong mga kakamping na ito? Mga opposition to eh. Sasalungat lang ito sa ating Pangulo eh. Tandaan nyo po mga kababayan, ang opposition po ay maayos, ay okay. No? Yan ang magche-check and balance po. Hindi naman po porket 100% tayo na tiwala sa ating gobyerno, mga boss chief amo sir, o kay PBBM, merong mga nasa ilalim ho niyan, mga kababayan, at gagawa pa din ho ng mga kalokohan. So at least may babalanse po, mga boss. No? Kesa naman piliin mo Bato de la Rosa, Bungo, sino pa? O kung sino pa man. Versus dito sa mga oposisyon na nakikita natin kung paano nagtatrabaho ngayon. Trillanes, paano nyo nakita? Yung mga lumalabas ho ngayon, mga kababayan, mas lumalabas yung katotohanan po na sinasabi ni Trillanes kesa kay dating Pangulong Duterte. Senator Risa Ontiveros, tignan nyo kung paano tinatrabaho yung hearing po sa mga pogo. At ngayon parang wala na yata. Baka wala na sa bansa si Go. Yun yung mga nakikita natin, mga kababayan, na hindi porket yun, hindi, ganito pala yan. Yun yung mga naaaral natin habang dumadaan ang mga panahon, mga kababayan, na mas mainam pala na bumoto ng mga oposisyon, kesa nakalinya nga ho sa gobyerno o nakalinya sa administrasyon, subalit pagkapanalo, mga kababayan, ano mangyari? Bigla na lang tayo magsasabi, nabutol ako. Bigla na naman ang sasabihin, kala ko okay kasi nasa administrasyon eh. Yung pala, nabudol ako. Di ho ba? Mga kababayan. Ganun lang po yun. Kaya, para po sa akin, kung mamimili dito sa kanila versus dun sa mga kakamping, para, kumbaga, magbalanse po, dun ako sa kabila kesa dito sa mga ito. Kung tatakbo sila,
+3 na kami. So marami-rami na. Masaya itong kampanya namin. Baka hanggang saya lang. No, ang ending malungkot din ho, mga kababayan. Anyway, mga boss, Chief Amo, sir. Pahinga na po tayo. 1:30 na dito ng madaling 12:30 na ho dito ng madaling araw. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, panonood dito sa ating channel. Mga boss, Chief Amo, sir, no? Ano ba dyan? Mamayang gabi ho ulit, naka-live tayo, mga kababayan. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat, mga boss. Huwag niyo pong kalimutan mag-like dito sa ating live stream.